Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kaniyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kaniyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa pagbubukas po ng ating Ebanghelyo, may isang napakagandang linya na naglalarawan sa puso ni Jesus Nazareno. Nang makita ni Jesus
ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupa na walang pastol. Ang eksenang ito ay pamilyar na pamilyar sa atin. Kapag pumupunta tayo dito sa simbahan ng Quiapo o kapag dumaragsa tayo sa prosesyon, ano po ba ang ating nakikita? Napakaraming tao, milyon-milyong deboto, at kung titignan mong mabuti ang bawat isa, marami sa kanila dumarating, literal na lupaypay. Pagod sa trabaho, masakit ang katawan, balisa ang pag-iisip, at may mabigat na krus na pinapasan. Ngunit tandaan ninyo mga kapatid, ang bawat deboto na nakapila, ang bawat kamay na kumakapit sa lubid, at ang bawat matang lumuluha sa harap ng imahe ni Jesus Nazareno, tinitingnan ng Panginoon ng may matinding pagkahabag. Uulitin ko po, ang bawat isa sa atin na dumudulog sa kaniyang tahanan, tinitingnan ni Jesus Nazareno ng may matinding pagkahabag. Ang ating Poong Jesus Nazareno ay hindi isang malamig na estatwa. Siya ang pastol na nakakakita ng ating mga dusa, at ang kaniyang puso ay parating naaantig sa tuwing nakikita niya tayo na naghihikahos at nahihirapan. Kaya nga, dahil sa matinding habag ni Jesus, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ipanalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang anihan. Pagkatapos nito, agad na tinawag ni Jesus Nazareno ang kaniyang 12 apostol at binigyan sila ng kapangyarihan at misyon na magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may sakit. Dito pumapasok ang malaking hamon sa ating debosyon. Madalas, kapag deboto tayo, ang focus natin ay, ano ba ang maaaring makuha ko kay Jesus Nazareno? Lumalapit tayo upang humingi ng himala, kalusugan, trabaho o kapatawaran. Lahat ng ito mabuti, walang masama. Ngunit sa Ebanghelyo, pagmasdan ninyong mabuti, binaliktad ni Jesus ang direksyon. Ang sabi niya, ngayong tumanggap kayo ng habag, ano naman ang gagawin ninyo para sa iba? Ang pagiging tunay na deboto ay hindi natatapos sa pagiging tanggap lang ng mga biyaya. Ang tunay na deboto, tinatawag ni Jesus upang maging manggagawa ng kaniyang anihan. Ibig sabihin, tinatawag tayong lahat para maging extension ng kaniyang mga kamay at paa sa mundong ito. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ipahayag ninyo na malapit na ang kaharian sa langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, linisin ang mga ketongin, palayasin ang mga demonyo. Paano ito gagawin ng isang ordinaryong deboto ng Nazareno sa kasalukuyan?
pagalingin ang mga may sakit. Hindi naman tayo doktor o wala tayong kapangyarihan gumawa ng instant miracle. Maaari tayong magpatatag ng kalooban ng mga may sakit sa pamamagitan ng pagbisita sa kanila, pagdarasal para sa kanilang ikagagaling o pag-aalaga sa ating mga may sakit na kamag-anak o kapamilya na walang reklamo at walang inaasahang kapalit. Palayasin ang demonyo. Magagawa natin ito kung lalabanin natin ang demonyo ng ating lipunan ngayon, ang demonyo ng tsismis, ng paninira sa kapwa, mga pagsusugal, mga bisyo, at kawalan ng katapatan. Kung ang isang deboto ay nagpapakita lagi ng mabuting asal, pinalayas niya ang kadiliman sa kaniyang paligid. Mga kapatid kay Kristo, sinabi ng Panginoon, tanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyo na walang bayad. Ito ang huling bilin ni Jesus sa Ebanghelyo. Lahat ng mayroon tayo ngayon, ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating pamilya, kaloob o regalo ng Diyos. Kaya naman, kapag tayo ay tumutulong, huwag tayong magrereklamo. Huwag tayong magbilang ng utang na loob. At huwag tayong maghintay ng anumang kapalit. Maglingkod tayo ng buong pusong pagpapakumbaba. Katulad ni Jesus Nazareno, ibinigay niya buong buo ang kaniyang buhay sa krus para sa ating lahat na walang hinihintay na bayad o anumang kapalit. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.